na nila. Bakit si Martin Romualdez hindi ba kulong-kulong? Kasabwat! Saludo tayo sa mga general na retirado na naninindigan para sa kanilang bayan at naninindigan para sa kanilang prinsipyo. Ang problema kasi, yung mga libag ni Bongbong Marcos. Sino ba yung mga libag na nakapaligid sa kanya? Ayan sila John B. Cremulya. Mga libag ni Bongbong Marcos yung mga libag na yan. Mga trapo! Hindi lang trapo, libag ni Bongbong Marcos. Di ba? Pretending! Nag-iisang taon na po si PRRD sa ibang bansa. Mula nung ninakaw at kinidnap siya at binaboy siya ng ating gobyerno. Asa ng human rights? 80 years old! Para-parapan yung panggagago sa atin ng gobyerno ito at administrasyon na ito. Hanggang ngayon, walang naninindigan, walang nag-iingay, walang napapanagot, walang matibay na eksplanasyon sa mamamayang Pilipino kung bakit si PRRD ay nasa ibang bansa. Urungas! Ang tatay nila Marcos na magnanakaw, nakalibing sa libingan ng mga bayan. Si Era Pistrada, tamang wheelchair lang ang si Gloria naman, mayamang single mom. Samantala si PRRD na nagserbisyo, nagmalasakit, ipinakulong ng administrasyong bangag na ito. Inutil kasi! Pero, bago ang lahat mga kababayan, tayo ay maninindigan tayo hanggang sa uling hininga natin na dapat mag-resign si Marcos dahil wala siyang ginawa kung hindi magnakaw sa kaba ng taong bayan. Mainit yung pagtanggap sa kanya sa New York. Sobrang init ng pagtanggap sa kanya. Dahil yung pati yung mga foreigner nagrarally, Marcos resign sa harap mismo ng kanyang tinutuluyang hotel. Papayag ba tayo na matapos ang taon na ito na hindi bababa si Marcos? Hindi sapat na bumaba lang si Bongbong Marcos. Dapat lumayas sila sa Pilipinas. Eto, may regalo tayo kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, eto ang iyong pagmumukha. Eto, walang respeto ang tao sa'yo dahil wala kang alam kung hindi magnanakaw. Ikaw ang presidente, pero ang suporta ng tao at simpatya nila nakasuporta sa mga Duterte. Basagin natin ang kanyang pagmumukha. Itapo natin dyan. Bongbong Marcos, tignan mo, pagkatapos ka naming babasagin, tatapakan ka namin at duduraan ka namin. Yan! Duraan nyo! Abag! Walang pwede lang ito! Marcos resign! Marcos resign! Ito lang ang mukhang ngayon, Marcos! Marcos resign! Marcos resign! Sabi ni John B. Cremulya, huwag kang sisigaw ng Marcos resign kasi inciting position. Paano inciting position yun eh? Nagsalita lang kami ng Marcos resign kasi yung presidente kahit pagsasalita hindi niya alam. Hindi nga marunong sumagot sa mga interview sa kanya eh. Tapos sasabihin naman ng bobong siga doon, saan ka makakita ng presidente ito kaya ang galing-galing sumagot? Kahit na UAE, hindi niya masabi. Kahit United Arab Emirates, hindi niya masabi. Nakalimutan kasi ni Bongbong Marcos bago siya mag-flight papuntang United Arab Emirates, sumingot. Kaya nung nandun siya, mabuhay ang mga Pilipinas. Ilan ba ang Pilipinas? 8. Ilan ang Pilipinas, Marcos? 10. Isa lang ang Pilipinas, pero milyong-milyong Pilipino ang ayaw sa'yo at gusto kang parisainin. Bago tayo magtatapos mga kababayan, pakinggan po natin ang message ng hakbang ng maisog ng magmumula kay Atty. Vic Rodriguez. Meron po siyang mensahe sa atin mga kababayan. Ang ating minamahal na dinayang senador noong eleksyon, Atty. Sana. Yan. Pakinggan po natin. Di
Hindi. Lakasan mo. Parang ayaw. Ang kapwa natin Pilipino, isang taon na nakapunod kahit walang malinaw na kaso, walang anumang ebidensya na ibinibintang sa kanya. Siya po ay si Tatay Digong. Ang dahilan kung bakit ngayong araw ay nagsasama-sama at nagtitipon tayo ngayong March 11, 2026. Hindi ko makalimutan ang araw na yon. Last year, ako po ay nasa airport sa Terminal 3 at ganun din ho, nakikiusap sa mga kasundaluhan sa maaaring papasukin ang inyong lingkod dala yung kopya ng mga petition for certiorari and mandamus upang mapirmahan ni Tatay Digong. Hindi kami binigyan ng access. Ito po'y labag sa ating saligang batas sapagkat kahit na sinong akusado, arestado o detained, meron siyang karapatan na makausap ng kanyang mga abogado any time of the day. Ito po'y maagang kasunod noon, pahanap na rin tayo ng notaryo publiko. Ayaw din nilang papasukin sapagkat kinakailangan sumpaan ni Tatay Digong ang sarili niya affidavit. Ayaw siyang pagbigyan na makausap ng personal at makapagpa sa notaryo publiko. Nakagawa tayo ng paraan, nag-notaryo na lang, online, nakiusap tayo sa abogado na natatakot din sapagkat alam naman natin kung gaano ka-prendo at gaano kasindi ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa panggigipit sa lahat ng lumalaban sa kanilang pagnanaba, korupsyon at kurakong pagkakatiwalaan. Papayagan lang. Pag-ina mo. Okay mga kababayan, ang susunod po na magsasalita ay si Judge Moner. Okay po, welcome. Magandang hapon sa inyo mga kapatid, mga kababayan namin. Kami po ay inyong kapatid galing sa Mindanao, galing sa Maranao, galing sa Lanao del Sur, galing sa Lanao del Norte. Pumunta po kami dito para sabihin sa inyo, ipaalam sa inyo na kami ay nagkikisa sa pag-celebrate sa aming birthday ng ating Tatay Digong na sana ay ibalik na siya sa Pilipinas dahil wala naman siyang kasalanan, wala naman jurisdiction ang International Criminal Court. At para mag-isa sa inyo sa pagpunita itong March 11 na ito yung pizza ng ginawa sa ating Presidente, mahal na Presidente. Mga kababayan,